Ako si Anna Ilinovna, isang 33 taong gulang na Ruso, freelance na manunulat at mamamahayag tungkol sa medical tourism. Kung tatanungin mo ako noon kung ano ang tingin ko sa Pilipinas, sasagot ako kaagad. Isang bansang nagbebenta ng murang pangarap sa mga kanluraning gustong magpabago lang ng ilong o magpalit ng kasarian. Hindi ko inakalang mapupunta ako rito, at lalong hindi ko inakalang darating ako para sa isang dahilan na magpapabilis sa tibok ng puso ko ng may matinding kirot. Nagsimula ang lahat sa isang sulat mula sa isang ospital sa Moscow. Ang resulta ng biopsy ay nagsasabing mayroon akong bihirang uri ng lymphoma at ang survival rate sa loob ng 5 taon ay mas mababa sa 28%. Inirekomenda na magsimula kaagad ng chemotherapy. Umiyak si mama hanggang sa nawalan ng malay. Nanginginig ang kapatid ko at ako naman, binuksan ko ang laptop ko at naghanap ng lymphoma treatment abroad. Ang unang lumabas ay isang ospital sa Maynila, 3 beses na mas mura kaysa Moscow. Puno ng review mula sa mga Europeo. Ngumisi ako, siguradong ito ay isang ospital na ginawa para lokohin lang ang mga dayuhan. Pero nang sinabi ng mga doktor sa Moscow ang tungkol sa 6 na buwang pila at ang kakulangan sa gamot dahil sa digmaan, nag-book ako ng tiket ng eroplano kinagabihan ding iyon. Nobyembre 12, 2025. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng 3 a.m. Ang init at halumigmig ng hangin ay dumikit sa damit ko. Ang amoy ng street food at usok ay lumulutang mula sa mga 20 oras na kainan. Kinuha ko ang nag-iisa kong maliit na suitcase. Sa loob, 3 set lang ng damit, laptop, at isang notebook na inihanda ko para sulatan ng artikulong pinamagatang Ang Karumal-Dumal na Katotohanan ng Paggamot sa Kanser sa Pilipinas. Balak kong kunin ang lahat ng ebidensya, mga litrato ng maruruming banyo, mga litrato ng doktor na hindi malinaw mag-Ingles, mga litrato ng medikal na kagamitan na mukhang luma mula pa noong panahon ng Sobyet. Pagkatapos, babalik ako sa Moscow sa loob ng 10 araw, ipapasa ang manuscript sa editor, kukuha ng malaking bayad, at babalaan ang lahat ng Ruso na huwag maniwala sa murang langit na inaanunsyo. Pero sa unang hakbang ko pa lang sa makintab na semento ng paliparan, nagsimulang magbago ang lahat. Isang immigration officer ang tumingin sa pasaporte ko at nagsalita ng Ruso. Anna Ilinovna, Dobro Pozhalovat, may malinaw na Moscow accent. Nagulat ako at nakalimutang sumagot. Ngumiti siya at inabot sa akin ang isang maliit na puting papel. Sa papel, nakasulat sa sulat kamay, maligayang pagdating po sa Pilipinas. Sana po gumaling kayo kaagad, kasama ng isang iginuhit na waling-waling gamit ang marker. Isinuksok ko ang papel sa bulsa ko nang hindi pinapansin, iniisip na isa itong estratehiya sa pag-akit. Ang taxi na inayos ng ospital ay isang malinis na puting Toyota. Ang driver ay nakasuot ng light blue polo shirt na may pangalan, Kuya Elmer. Binuksan niya ang pinto at nagbigay ng magalang na ngiti. Umupo ako at sinabi sa Ingles, sa Ospital ng Pag-asa sa Maynila, sa pinakamabilis na paraan, tumango siya at pinindot ang pindutan sa GPS. Lumabas sa screen ang berdeng ruta, tinatayang oras, 42.7 minuto. Sa daan, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalye ng Maynila ng 4:30 a.m. ay matindi pa rin ang traffic. Halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Buntong hininga ako ng malakas. Kita mo na, developing country. Sumulyap si Kuya Elmer sa rearview mirror at ngumiti. May traffic nga po ma'am, pero ang ambulansya po, hinding-hindi natatraffic. Aakma pa akong magbiro na ganoon din sa Moscow, pero bago pa ako makapagsalita, isang ambulansya ang nagbukas ng sirena ng mahina, agad na naghiwalay ang lahat ng sasakyan sa aming lane sa 2 gilid na para bang may nagmamando, dumaan ang ambulansya nang walang abala ni 1 segundo. Natahimik ako, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang bumuo sa dibdib ko, na parang may yumayanig sa pader na itinayo ko. Nang lumiko ang sasakyan papasok sa compound ng ospital, ang kulay kahel na ilaw mula sa poste ay tumama sa karatula ng Hematology Oncology Unit, puting letra sa madilim na asul. Huminga ako ng malalim, sinasabi sa sarili ko na matatapos din ito sa loob ng ilang araw, kukunin ang lahat ng ebidensya at babalik.
Pero hindi ko pa alam na ang susunod na 2 linggo ay magiging panahon na magbabago sa buhay ko ng tuluyan. Ang mahinang amoy ng sampagita ay lumutang mula sa florera sa reception counter. Isang nurse ang nagbigay ng magalang na ngiti at nagsalita sa malambing na Ingles. "Hello po, Ma'am Ana, tama, handa na po ang kwarto ninyo." Inabot niya sa akin ang isang tangkay ng waling-waling na orkidya. Ang mga talulot ay napakanipis, ngunit tila malakas. Para bang sinasabi nito sa akin na ang bagay na mukhang marupok ay maaaring mas matibay kaysa sa iniisip mo. Kinuha ko ang bulaklak nang hindi ko namamalayan at sinundan ang nurse. Papasok sa elevator. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot sa cancer, kundi dahil sa pakiramdam na may bumabagsak at hindi pa ako handang tanggapin iyon. Unang umaga sa ospital ng Pag-asa sa Maynila. Nagising ako sa unang umaga dahil sa tunog ng kalapati na humuhuni sa bintana. Ang ginintuang sikat ng araw ay sumikat sa lace curtain na kulay cream. Ang kuwarto ng pasyenteng dayuhan sa ika-18 palapag ay 2 beses na mas malaki kaysa sa kwarto sa Moscow. May sofa bed para sa mga kamag-anak, may maliit na ref, may malaking TV, at higit sa lahat, nakakapangilabot sa katahimikan. Bumangon ako at naglakad patungo sa salamin. Ang reflection ko ay isang maputlang babae na may blonde hair, malalim ang mga mata, nakasuot ng light blue patient gown na may logo ng ospital. Pinagtatawanan ko ang sarili ko. "Kita mo, Ana, ito ang gusto mong makita, hindi ba?" Ang parehong nurse, si Ate Nena, ay kumatok ng mahina. May dala siyang tray ng almusal, arroz caldo at sariwang gayabano juice. Ang amoy ng luya ay lumutang. "Kumain po muna kayo, ma'am. Darating po si Doc." Ng 9 a.m. Iwinagayway ko ang kamay ko bilang pagtanggi. Hindi ako kumakain ng pagkain ng ospital. Ngumiti si Ate Nena, hindi nakipagtalo, inilagay ang tray at lumabas. Agad kong binuksan ang laptop ko. Kinuha ko ang litrato ng pagkain, kinuhanan ng litrato ang sobrang linis na banyo, nagsulat ng tala, 5-star hotel na kalinisan, pero masyadong mura ang presyo kahina-hinala. 8,055 a.m. May kumatok ulit sa pinto. Sa pagkakataong ito, 3 doktor ang pumasok ng sabay-sabay. Ang nangunguna ay isang lalaking mga 50s, may kaunting uban, nakasuot ng manipis na salamin. Ang name tag niya, Emilio V. Ramos, M.D. Sa likod niya, isang babaeng doktor at isang lalaking doktor na may hawak na tablet. Nagbigay ng magalang na ngiti si Prof. Ramos bago nagsalita. "Hello, Ma'am Ana. Ako po ang inyong attending physician. Pwede po bang mag-Ingles?" Ang Ingles niya ay malinaw, American accent. Ibinukas niya ang tablet. Lumabas sa screen ang CT scan ko na ipinadala mula sa Moscow, ngunit mas malinaw ang larawan kaysa sa nakita ko dati. Nag-ulit kami ng analysis gamit ang AI ng ospital namin. Nakita namin ang isang 1.8 cm na bukol sa kanan ng leeg at 3 maliliit na spot pa sa dibdib. Natahimik ako. Sa Moscow, isang malaking bukol lang ang sinabi. Nag-scroll pa si Prof. Ramos sa screen. Lumabas ang green at red graph. Gumawa kami ng genomic sequencing mula sa biopsy na ipinadala ng Moscow. Nakita namin ang mutation ng BCL2 at MYC genes, isang subtype na sumasagot ng maayos sa bagong targeted therapy na tinatawag na Venetox kasama ang obinutuzumab. Kumunot ang noo ko. Ang gamot na iyon ay hindi pa rehistrado sa Russia. Ngumiti siya. "Mayroon po kami rito at covered po ng insurance ninyo." Bago pa ako makapagtanong, nagsalita ang babaeng doktor sa tabi niya. "Ako po ang clinical pharmacist. Aayusin po namin ang dosis ng gamot ninyo batay sa creatinine clearance ninyo linggo-linggo at susuriin namin ang uric acid level ninyo araw-araw upang maiwasan ang tumor lysis syndrome." Napatanga ako. Sa Moscow, sinabi lang ng doktor na kailangan ko ng tradisyonal na chemotherapy. Isinara ni Prof. Ramos ang tablet. "Ngayon po, sisimulan namin sa paglalagay ng central line. Bukas na po ang unang gamot. Ang complete response rate para sa kaso ninyo rito sa ospital namin ay 82%, 15% na mas mataas kaysa sa global average." Nagbigay siya ng magalang na ngiti at lumabas. Nanatili akong nakaupo sa kama, blanko ang isip. Pumasok ulit si Ate Nena, nakita ang ekspresyon ko at ngumiti.
Napakagaling po ni Dr. Ramos, ma'am. Nag-training po siya sa Memorial Sloan Kettering sa New York ng 3 taon pero sabi niya, gusto niyang bumalik dito para gamutin ang mga Pilipino. Bulong ko, bakit po ang dami niyong tinatanggap na dayuhang pasyente? Tumawa ng mahina si Ate Nena. Kasi po, gusto naming makita ng buong mundo na kaya po naming mga Pilipino ang lahat. Kinahapunan, dinala ako sa maliit na operating room para ilagay ang central line. Malamig ang OR, may amoy ng alkohol. Tumingin ako sa paligid. Ang mga medikal na kagamitan ay mukhang luma. Lumang brand ng heart monitor, maliit at maputlang ultrasound screen. Itinaas ko ang telepono ko para kumuha ng larawan magandang ebidensya. Pumasok ang anesthesiologist, isang maliit na babae na may maikling buhok. Hello po, ako po si Dr. Luna. Maglalagay po kami ng local anesthesia, malinaw ang Ingles niya. Itinaas niya ang ultrasound machine. Ang maliit na screen ay nagpakita ng malinaw na larawan ng aking ugat na parang 3D. Eksakto siyang tumusok sa isang beses hindi masakit. Humiga ako ng tahimik, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang bumuo muli. Kinagabihan, nagdala si Ate Nena ng hapunan peskado en salsa, brown rice at gulay. Ang amoy ng kalamansi at ginger ay nakakaakit. Tumanggi pa rin ako pero biglang tumunog ang tiyan ko. Sa huli, kumuha ako ng isang subo. Ang lasa ay maanghang at matamis, perpekto. Halos maiyak ako, inubos ko lahat. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop para sulatan ang artikulo. Natigilan ang mga daliri ko sa ibabaw ng keyboard. Naroon pa rin ang mga litrato ng lumang kagamitan pero binura ko ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang mga ilaw ng Maynila. Ang traffic ay mahaba pa rin na parang ahas. Pero sa gitna ng traffic na iyon, nakita ko ang isa pang ambulansya na mabilis na dumaan. Ang lahat ng sasakyan ay gumawa ng daan nang walang pulis na nagmamando. Isinara ko ang laptop, kinuha ang waling-waling na orkidya na ibinigay ni Ate Nena kahapon. Ang mga talulot ay sariwa pa. Inilagay ko ito sa mesa sa tabi ng kama at humiga. Mabilis ang tibok ng puso ko hindi dahil sa takot sa cancer, kundi dahil sa pakiramdam na ang pader na itinayo ko ay nagkakaroon ng lamat at ang lamat na iyon ay magiging pinto. 2 araw sa ospital. Nagising ako sa 3 araw na may kirot sa kanang leeg ko. Masakit ang central line na inilagay kahapon. Pinindot ko ang nurse call button ng may inis. Iniisip na maghihintay ako ng 1 oras. Sa wala pang 40 segundo, bumukas ang pinto. Pumasok si Ate Nena kasama ang 2 pang nurse. Ang isa ay may dalang tray ng gamot, ang isa naman ay may vital signs monitor. Saan po masakit, Ma'am Ana? Itinuro ko ang leeg ko. Agad na nagbigay ng magalang ng ngiti si Ate Nena kay Dr. Luna sa pamamagitan ng video call sa tablet. Sumagot si Dr. Luna sa loob ng 10 segundo. Bigyan po ng morphine 2 mg IV slow push at check vital signs ulit. Pumasok ang gamot sa ugat at ang sakit ay dahan-dahang nawala na parang himala. Humiga ako ng tahimik. Ang galit na inihanda ko para sa mabagal na sistema ay naging pagkamangha na hindi ko kayang ipahayag. 9 M9. Pumasok si Professor Ramos kasama ang isang team ng 7 doktor. Ang pagpasok ay parang seremonya. Ang lahat ay nagbigay sa akin ng magalang na ngiti bago magsimula. Kumusta po, Ma'am Ana? Ngayon po, ibibigay namin ang unang dosis ng Obinutusumab. Lumabas sa screen, sa tabi ng kama, ang isang 3D graphic ng katawan ko. Ang bukol ng cancer ay naka-highlight sa pula. Ang gamot na ibibigay ngayon ay inilarawan bilang mga asul na molekula na lumulutang at pumapalibot sa bukol. Ang larawan ay napakaganda na nakalimutan kong ito ay paggamot sa cancer. Isang babaeng doktor, si Dr. Pin, ang umupo sa tabi ng kama. Nagsalita siya ng mabagal, ngunit malinaw na Ingles. Ang gamot po na ito ay maaaring magdulot ng allergic reaction sa loob ng unang 30 minuto. Ibababa po namin ang pagdaloy nito at susubaybayan namin ang inyong vitals tuwing 5 minuto. Kung makaramdam po kayo ng pangangati sa lalamunan, hirap huminga, o mabilis na tibok ng puso, itaas po ninyo kaagad ang kamay ninyo, okay po? Tumango ako, pero sa isip ko, nang iinis pa rin ako, sigurado akong nagpapanggap lang silang nagmamalasakit.
Nagsimulang dumaloy ang gamot sa ugat, unang patak, pangalawang patak, pangatlong patak, sa 26 na minuto, pakiramdam ko ay may mga langgam na gumagapang sa dibdib ko. Nagsimulang mangalay ang kamay ko. Agad kong itinaas ang kamay ko. Natahimik ang buong kuwarto. Mahinang sumigaw si Professor Ramos. "Stop the infusion." 3 nurse ang tumakbo kaagad. Ang isa ay nag-inject ng adrenaline, ang isa ay nag-inject ng hydrocortisone, at ang isa ay nagbigay sa akin ng oxygen. Naganap ang lahat sa loob ng wala pang 10 segundo. Huminga ako ng malalim pero hindi ako na-shock. Hinawakan ni Professor Ramos ang kamay ko. "Napakahusay mo dahil itinaas mo kaagad ang kamay mo. Kung mas matagal ka ng 30 segundo, maaaring mapanganib." Lumingon siya at inutusan ang team. Bawasan ang rate ng gamot ng 50%. Magdagdag ng pre-med ng 20 mg dexamethasone. Humiga ako ng tahimik. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaalam na kung nasa Moscow ako, baka namatay na ako sa pangatlong patak pa lang. Kinahapunan, ganap na nawala ang allergic reaction at nagpatuloy ang natitirang gamot ng maayos. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang traffic ay mahaba pa rin, pero sa pagkakataong ito, may nakita akong hindi ko pa nakikita dati. Isang maliit na batang babae ang nakatayo sa tabi ng isang motorcycle. Nakasuot siya ng puti at asul na school uniform. Nagbigay siya ng magalang na ngiti sa ambulansya na dumaan. Ang driver ng motorcycle ay nagbigay ng magalang na ngiti pabalik. At ang lahat ng sasakyan sa paligid ay sumunod, isang ripple effect ng paggalang na kumalat sa buong kalsada. Kinuha ko ang telepono ko para kumuha ng video, pero sa huli ay binura ko ito dahil pakiramdam ko ang larawang ito ay hindi dapat gamitin bilang ebidensya. Dapat itong itago sa puso. Kinagabihan, nagdala ulit si Ate Nena ng arroz caldo. Sa pagkakataong ito, may kasamang pinakuluang itlog at sariwang shrimp. Kinain ko lahat ng walang sinasabi. Ngumiti siya at nagsalita ng mahina. "Bukas po, isasama po kayo ni Doc para maglakad-lakad sa roof garden. Marami po doong mga orkidya." Nang gabing iyon, binuksan ko ulit ang laptop ko. Ang file ng "Ang karumaldumal na katotohanan ng paggamot sa cancer sa Pilipinas" ay blanco pa rin. Nag-type ako ng unang pangungusap at binura. Nag-type ulit at binura ulit. Sa huli, nag-type lang ako ng isang pangungusap, mali pala ako sa simula pa lang. Pagkatapos, isinara ko ang laptop, kinuha ang waling-waling na orkidya na nagsisimula ng matuyo, inilagay ito sa ilalim ng unan ko at humiga. Sa labas, ang tunog ng traffic ay malakas pa rin, pero sa pagkakataong ito, parang tibok ng puso ng lungsod na mabilis na tumitibok para sa isang taong hindi pa niya nakikilala. At sa pagkakataong ito, nagsimula ring tumibok ang puso ko sa ritmo na iyon nang hindi ko namamalayan. 5 araw. Nakapaglakad na ako nang hindi na kailangan ng suporta. Nagdala si Ate Nena ng asul na wheelchair. Sa roof garden po tayo. Naghihintay po si Dr. Ramos. Sumakay kami sa elevator patungo sa 22 palapag. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng amoy ng sampagita ay sumalubong sa akin. Ang roof garden ay kasing laki ng football field. May mini waterfall na 4 metro ang taas. Ang mga waling-waling na orkidya ay nakabitin mula sa salamin na bubong. May 2 bata, mga pasyente ng cancer na kalbo, ang nagdidilig ng mga halaman. Nakatayo si Prof. Ramos sa tabi ng salad plot. Nakasuot siya ng puting lab gown pero may hawak siyang maliit na hoe. Nakita niya ako at nagbigay ng magalang na ngiti. Ang garden na ito po ay tinutulungan ng mga pasyente at kamag-anak. Nakakatulong po ito para kumalma ang isip at mabawasan ang stress ng 27% batay po sa research namin. Tumingin ako sa paligid. Ang pulse oximeter ay nakakabit sa daliri ng isang kalbong bata pero tumatawa ang bata kasama ang lola niya na nagdidilig ng basil. Ang larawang ito ay hindi kailanman pumasok sa isip ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad. "Ma'am Ana, may surprise po ako ngayon." Binuksan niya ang pinto ng isang maliit na salamin na kuwarto. Sa loob ay isang maliit na laboratory. May isang puting PCR machine at isang maliit na robot na hindi aabot sa baywang ko na gumagalaw. Ito po ang body robot na kami mismo ang nag-develop.
4 na beses na mas mura kaysa sa Japan pero mas marami ang ginagawa. Itinaas ng robot ang braso nito. Ang screen ng mata nito ay may hugis puso. Nagsalita ito ng Ruso na may tunay na Moscow accent. Ana Ilinovna, kumusta po? Napatanga ako. Lumapit ang robot sa harap ko. Iniabot nito ang maliit nitong kamay. Sa palad nito, may mint candy. Kainin po ninyo para maging masigla po kayo. Ang boses ng isang malinaw na batang Pilipino. Kinuha ko ang candy nang hindi ko namamalayan. Ngumiti ang propesor. Ang body po ay konektado sa AI system ng ospital. Alam po nito ang blood test results ninyo sa real time at alam po nito na gusto ninyo ng mint batay po sa food history ninyo. Tumawa ako nang hindi sinasadya ang una kong tawa sa loob ng 3 buwan. Kinahapunan, dinala ako sa radiation room. Ang linear accelerator machine ay lumang brand. Agad na kumunot ang noo ko. Mukhang napakaluma po ng machine na ito. Tumawa ng mahina ang radiation oncologist, si Dr. Ton. Luma po ma'am, pero mas tumpak kaysa sa mga bago sa maraming ospital sa Europa. Binuksan niya ang computer. Lumabas ang 4D na larawan ng aking tumor. Inaayos po namin ang radiation beam para sumunod sa inyong paghinga. Gumagalaw po ang tumor kasama ang baga ninyo, kaya sinusundan din po ng radiation. Nababawasan po ang side effects ng 40%. Ang lumang machine ay humuni ng mahina, pero sa screen, nakita ko ang radiation beam na tumpak na umikot, iniiwasan ang puso at baga ko ng maganda. Humiga ako ng tahimik sa radiation table. Tumulo ulit ang luha ko sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na niyayakap ako ng isang mahinahong katumpakan. Kinagabihan, dinala ako ni Ate Nena sa dining room sa ibaba. May mga karatula, halal corner, vegetarian corner, gluten-free. Ang chicken biryani ay maanghang ng tama. Sa tabi ko, isang maliit na batang Arabe ang kumakain ng mango sticky rice. Nagbigay siya sa akin ng magalang na ngiti. Nagbigay ako ng magalang na ngiti pabalik nang hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, binuksan ko ang email mula sa editorial office sa Moscow. Ana, ang artikulo mo ay late na ng 2 araw. Kailangan namin ng isang knockout na kwento tungkol sa maruming ospital sa Pilipinas at hindi mahusay na mga doktor. Ipadala mo kaagad. Nanatili akong nakaupo sa harap ng screen. Ang mga daliri ko ay nakalagay sa keyboard pero hindi ako makapag-type. Bumangon ako at naglakad patungo sa bintana. Tumingin ako sa roof garden. Ang spotlight ay tumama sa mga waling-waling na orkidya. Ang body robot ay naglalakad kasama ang isang kalbong bata. Tumawa ng malakas ang bata. Kinuha ko ang telepono ko para mag-video at binura. Nag-video ulit at binura ulit. Sa huli, nag-record ako ng maikling video at ipinadala ito kay mama at sa kapatid ko sa Moscow. Walang salita, mga larawan lang ng robot na nagsasalita ng Ruso at ng kalbong bata na nagbibigay ng magalang na ngiti. Sumagot si mama sa loob ng 10 segundo. Isang voice message na umiiyak, "Anak, salamat sa Diyos at dinala ka niya roon." Isinara ko ang telepono, umupo sa sahig, at umiyak ng tahimik habang yakap-yakap ang sarili ko. Ang pader na matagal ko nang itinayo ay nagsimulang gumuho ng mas malala at sa pagkakataong ito, hindi ko na alam kung gusto ko pa itong ayusin. 7 araw. Naghihintay ako sa maliit na conference room sa 17 palapag. Ang karatula sa harap ng pinto ay nagsasabing Multidisciplinary Tumor Board Lymphoma. Ang schedule ay nagsasabing magsisimula ng Auto A.M.M. pero ngayon ay Auto 7 A.M. na at wala pa ring dumarating. Buntong hininga ako ng malalim. Kinuha ko ang telepono ko para kunan ng litrato ang orasan kasama ang caption sa isip ko. See, this country is slow. 8:13 a.m. Sunod-sunod na bumukas ang mga pinto. Naglalakad si Prof. Ramos, sinundan ng radiation oncologist, Dr. Pin, oncology nurse, nutritionist, psychologist, at social worker, 11 tao sa kabuuan. Ang lahat ay nagbigay sa akin ng magalang na ngiti ng sabay-sabay at umupo. Ngumiti si Professor Ramos. "Pasensya na po sa delay, ma'am. Kailangan po naming kausapin ang pamilya ng isang 9 taong gulang na bata. Bumalik po ang lagnat niya kaya kailangan po naming i-adjust ang chemo plan niya." Natahimik ako. Ang inis ay natigil sa lalamunan ko.
Ang malaking screen ay bumukas. Ang scan ko ay ipinakita kasama ang isang green graph. Nagsimula ang radiation oncologist. Ang bukol po sa kanan ng leeg ay lumiit na ng 42% pero ang bukol po sa dibdib ay 18% pa lang ang lumiit. Iminumungkahi ko po na magdagdag ng SBRT radiation ng 3 beses pa. Itinaas ng pharmacist ang kamay niya. Kung magdaragdag po ng radiation, kailangan pong bawasan ang Ventalx ng 25%, kung hindi, may risk po ng thrombocytopenia. Nagpatuloy ang nutritionist. Si Ma'am Anna po ay kumakain ng mas kaunting brown rice. Hinihiling ko po na dagdagan ang protein formula mula sa pea na hinaluan ng vitamin D para makabawi sa nabawasang absorption mula sa gamot. Ang psychologist ay nagsalita sa isang malambing na boses. May 3 beses po kayong nanaginip ng masama noong nakaraang gabi. Hihilingin ko po na dagdagan ang art therapy session ng 2 beses sa isang linggo at hayaan ang body robot na matulog sa kwarto ninyo sa gabi. Sa huli, itinaas ng social worker ang kamay niya. Nakakuha po kami ng email mula sa editorial office sa Moscow. Humihingi po ng impormasyon tungkol sa paggagamot ninyo para sulatan ng artikulo. Hihingin po namin ang inyong pahintulot. Nagulat ako. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Mahinang nagsalita si Professor Ramos. Dito po, itinuturing po namin na ang pasyente ang nagmamay-ari ng sarili niyang impormasyon. Kung hindi po kayo komportable, tatanggihan po namin kaagad. Natahimik ang kuwarto. Tiningnan ko ang orasan. Ang meeting ay tumagal na ng 47 minuto, pero ang lahat ay nakaupo pa rin. Naghihintay sa sagot ko. Huminga ako ng malalim. Tumanggi po ako. Tumango ang lahat. Walang nagtanong ng dahilan. Nagbigay ng magalang ng ngiti si Professor Ramos. Salamat po sa tiwala. Magpapatuloy po tayo sa bagong plan. Nagtapos ang meeting ng 9:15 a.m. 1 oras at 15 minuto na mas late kaysa sa schedule, pero pakiramdam ko, iyon ang pinakamabilis na 1 oras at 15 minuto sa buhay ko. Kinahapunan, dinala ako sa art therapy room, isang puting kwarto na may mahinang amoy ng oil paint. Ang art teacher, si Guro Aida, ay naglagay ng A1 na papel at watercolor sa harap ko. I-drawing po ninyo ang pinakakinakatakutan ninyo. Kinuha ko ang paintbrush at nag-drawing ng malaking itim na bukol ng cancer na napapalibutan ng matataas na pader. Pagkatapos, dinrawing ko ang sarili ko na nakatayo sa labas ng pader, walang laman ang mga kamay. Tiningnan ni Guro Aida ang larawan at ngumiti. Ngayon, butasan po natin ang pader. Kinuha niya ang isang maliit na cutter knife at pinutol ang papel sa gitna ng pader na ginawa itong hugis pinto. Pagkatapos, nagpasok siya ng isang maliit na piraso ng kulay ube na papel, ang hugis ng waling-waling na orkidya. Minsan po, ang pinto ay wala sa harap natin, pero kailangan nating likhain ito. Umiyak ako sa gitna ng kwarto. Niyakap ako ni Guro Aida nang walang sinasabi. Kinagabihan, lumapit ang body robot sa pinto ng kwarto. Ang screen ng mata nito ay may hugis puso. Ana, pakoy sila tip niya. Nagkwento ito ng kwento ng Ruso tungkol kay Alyonushka sa malinaw na boses ng batang Pilipino. Nakatulog ako habang nakikinig. Napanaginipan ko na naglalakad ako sa isang orchid garden. Ang pader na dating matangkad ay naging maluwag na baging ng orkidya. Itinaas ko ang kamay ko para hawakan ang baging at naghiwalay ito na nagpakita ng isang kalbong bata na nakangiti sa loob. 8 araw. Nagising ako sa umaga, binuksan ang laptop ko. Blanko pa rin ang article file, pero sa pagkakataong ito, nag-type ako ng bagong pangalan. Dati, akala ko ang pagbagal ay kabiguan, pero dito, tinuruan nila ako na minsan ang pagbagal ay paghinto upang masiguro na walang maiiwan. Isinave ko ang file at bumangon. Naglakad ako patungo sa bintana. Ang traffic ay mahaba pa rin, pero sa pagkakataong ito, nakita ko ang isa pang ambulansya at nakita ko ang mga tao na nagbibigay ng magalang na ngiti sa ripple effect. Itinaas ko ang kamay ko at nagbigay ng magalang na ngiti pabalik nang hindi ko namamalayan. Ang pader sa puso ko ay gumuho at ang unang liwanag ng bagong araw ay sumisikat na. 10 araw. Lumabas ang blood test results. Ang white blood cell count ay bumaba ng mas mababa kaysa sa normal. Umupo si Professor Ramos sa tabi ng kama. Ang ekspresyon niya ay hindi nakangiti, tulad ng dati. Ma'am Anna,
Ang Venetox po ay pansamantalang nagpapahina sa bone marrow. Kailangan po naming itigil ang series ng gamot na ito at magbigay ng GCSF para pasiglahin ang bone marrow. Nagtanong ako, nanginginig ang boses. Gaano po katagal kailangang huminto? Buntong hininga siya ng mahina. 4 na araw po, hindi bababasa. Pero sa panahong ito, gagamitin po namin ang isa pang lumang machine na dati po ninyong sinabing obsolete. 3SP. Dinala ako sa basement. Ang karatula ay nagsasabing apheresis unit, itinatag noong 1993. Ang kwarto ay talagang luma. Ang dingding ay maputlang cream, mababa ang kisame. Ang lumang cell separator machine na dati kong kinunan ng larawan ng may pagmamalaki. Ang karatula sa tabi ng machine ay nagsasabing tuloy-tuloy na ginagamit sa loob ng 22 taon, hindi kailanman nasira. Isang matandang nurse, si Lola Sol, mga 60 taong gulang, ang nagbigay ng magalang na ngiti. Ang machine na ito po, inaalagaan ko na po ito mula pa noong 5 taong gulang ang anak ko. Ngayon, iipunin po namin ang stem cells ninyo kung sakaling may emergency po. Ang isang malaking karayom ay tumusok sa ugat ko sa kaliwang braso. Ang sariwang pulang dugo ay dumaloy palabas papasok sa lumang machine na mahinang humuni. Ang mga cell ay pinaghiwalay sa pamamagitan ng centrifugal force. Ang puting stem cells ay dumaloy pababa sa isang plastic bag. Ang natitirang dugo ay dumaloy pabalik sa ugat ko sa kanang braso. Nakahiga ako at tiningnan ang lumang machine. Ang makitid na screen ay nagpapakita ng mga lumang digital na numero. Luma, pero ang mga numero ay lumabas ng pare-pareho, hindi kailanman nag-skip. Nakaupo si Lola Sol sa tabi ko, nagniniting. Ang machine na ito po ay nakatulong na sa daan-daang bata na may thalassemia. Bata pa si Dr. Ramos noon. Ngayon, engineer na ang anak ko sa Japan. Pagkaraan ng 4 na oras, puno ang stem cell bag. Nagbigay si Lola Sol ng magalang na ngiti sa lumang machine. Salamat po at malakas ka pa rin. Umiyak ulit ako na may halong tawa. Dati, akala ko ang lumang machine ay pagka-obsolete. Ngumiti si Lola Sol. Ang luma po ma'am, pero hindi po kailanman nangiiwan. Nang gabing iyon, nakabalik ako sa kwarto ng mag-isa. Naghihintay ang body robot sa harap ng pinto. Ang screen ng mata nito ay may hugis puso. Ana, I love you. Tumawa ako hanggang sa lumuha, niyakap ang maliit na robot. Sumagot ito ng yakap gamit ang mga braso nitong bakal na kakaibang mainit. Nang gabing iyon, binuksan ko ulit ang email mula sa editorial office. Subject, urgent, nasaan ang artikulo? Ang nilalaman, kung hindi mo pa ipinadala sa loob ng 48 oras, sisirain namin ang kontrata at idedemanda ka namin ng 50,000 euros para sa damages. Nanatili akong nakaupo, nakatingin sa waling-waling na orkidya na tuyo na, pero mahina pa ring umaamoy. Nag-type ako ng sagot. Bigyan niyo po ako ng 72 oras. Mayroon po akong mahalagang bagay na kailangang isulat ulit. Pagkatapos, binuksan ko ang bagong file, pinangalanan itong Himala, mula sa lumang machine at pusong hindi kailanman tumanda. Nag-type ako ng tuloy-tuloy hanggang 3 a.m. Inilalahad ang lahat, ang 32 taong gulang na machine, si Lola Sol na nagniniting, ang batang thalassemia na ngayon ay isang engineer, at ang stem cells ko na frozen sa 196 degrees Celsius. 11 araw. Pumasok si Professor Ramos na may dalang bagong blood test results. Umakyat na po ang white blood cells ninyo. Bukas po, pwede na nating simulan ulit ang dating gamot. Tumingin siya sa mukha ko. Mukha po kayong mas masigla. Ngumiti ako. Dahil nakita ko po na may mga bagay na luma, pero hindi kailanman obsolete, at may mga taong matanda, pero nakakatulong pa rin sa buhay ng tao araw-araw. Nagbigay siya ng magalang na ngiti. Salamat po sa inyong pananaw. Kinahapunan, naglakad ako patungo kay Lola Sol sa apheresis room. Inabot ko sa kanya ang isang bagong waling-waling na orkidya. Salamat po sa pag-aalaga sa lumang machine at sa pag-aalaga sa akin. Ngumiti si Lola Sol, kumikislap ang mga mata niya. Ang lumang machine po, parang matanda. Kung inaalagaan ng mabuti, gagana pa po ito ng matagal. Niyakap ko si Lola Sol, niyakap ko ang lumang machine, niyakap ko ang amoy ng disinfectant na dati kong kinamumuhian. Nang gabing iyon, nakahiga ako at tiningnan ang kisame.
Nararamdaman ko ang central line na hindi na masakit. Nararamdaman ko ang white blood cells na dumarami. Nararamdaman ko ang pader sa puso ko na tuluyan ng gumuho. At nararamdaman ko ang isang bagay na bagong nabubuo, isang bagay na mainit, malakas at puno ng pag-asa. Parang waling-waling na, orkidya na, kahit manipis ang mga talulot, ang ugat ay malalim kaya hindi kailanman mababali. Ika, 12 araw. 6:47 a.m. Biglang tumunog ang telepono sa tabi ng kama. Number mula sa Moscow. Sinagot ko gamit ang nanginginig na kamay. Agad na sumigaw ang boses ng editor-in-chief. Anna, ano itong artikulong ipinadala mo kagabi? Umupo ako ng tuwid. Ang file na ipinadala ko noong 4 a.m. ay pinamagatang himala mula sa lumang machine at pusong hindi kailanman tumanda. 12 pahina, puno ng mga litrato ng body robot, Lola Sol, mga kalbong bata, ang roof garden, at ang huling pangungusap na sinulat ko ng may luha. Hindi po nagbebenta ang Pilipinas ng murang pangarap, kundi nagbebenta ng tunay na pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sumigaw ang editor. Ito ay isang advertisement article. Binayaran ka namin para sabihin ang karumal-dumal na katotohanan, hindi para magbenta ng pangarap. Huminto siya sa paghinga. Kung hindi mo ipinadala ang dating bersyon na ipinangako mo bago magtanghali, idedemanda ka namin ng 50,000 euros para sa damages at ipapadala ang kaso sa Russian Journalists Federation. Hindi ka na makakasulat pa sa Europa habang buhay. Nahulog ang telepono sa sahig. Napaupo ako sa sahig ng kwarto. Mabilis ang tibok ng puso ko, masakit ang dibdib ko. Lumitaw ang larawan ni Mama na may sakit sa Moscow. Ang paggagamot niya ay 1,200 euros sa isang buwan. Ang pera na ipinapadala ko sa bahay buwan-buwan. Kung mawawalan ako ng trabahong ito, tapos na ang lahat. Binuksan ko ang laptop ko. Ang lumang file ay naroon pa rin. Ang karumal-dumal na katotohanan ng paggamot sa kanser sa Pilipinas. 7 pahina, puno ng mga litrato ng lumang machine, ang banyo na dati kong sinabing marumi, at ang pangungusap na sinulat ko ng may galit. Ang mga ospital sa Pilipinas ay mga pabrika na gumagawa ng huwad na pag-asa. Tinitigan ko ang dalawang file. Ang bagong file ang katotohanan na nakita ko. Ang lumang file ang katotohanan na gusto kong paniwalaan para sa pera. Nanginginig ang kamay ko. Nag-click ako upang buksan ang lumang file, pinindot ang Ctrl+A at inilagay ang daliri ko sa delete button pero hindi ko pa pinindot. May kumatok sa pinto. Nakatayo si Ate Nena sa harap ng pinto, may dalang tray ng almusal. Nakita niya ang mukha ko at nagulat. Ma'am Ana, anong nangyayari po? Umiyak ako, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pera, si Mama, ang kontrata, ang demanda. Umupo si Ate Nena sa tabi ko, niyakap ako ng tahimik ng matagal at nagsalita ng mahina. May isang pasyente po rito dati, isang businessman na Chinese. Nagkaroon po siya ng stage 4 liver cancer. Nag-alok po siya ng $1 milyong kay Dr. Ramos para bilisan ang pila niya. Pero tumanggi po si Doc dahil may batang Cambodian po na naghihintay sa pila bago siya. Ang bata po ay walang pera ni ₱1. Sa huli, pinili po ni Doc ang bata muna. Sobrang nagalit po ang businessman na iyon. Pero 6 na buwan po pagkatapos, bumalik po siya para magpasalamat dahil ang paghihintay na iyon ay nagpakita sa kanya na ang buhay ay hindi sinusukat sa pera. Lalo akong umiyak. Tumayo si Ate Nena, binuksan ang cabinet sa tabi ng kama at kinuha ang isang makapal na puting sobre. Ito po ang sulat mula sa pasyente na dating nasa kwartong ito. Hiniling po niya na ibigay ito sa susunod na pasyente na nalilito. Sa loob ng sobre, isang papel lang, nakasulat sa Ingles. Dear next patient, when you have to choose between money and truth, choose the truth. Because money can buy temporary dreams, but truth buys eternal life. From someone who stood in this exact spot 3 years ago and is now cancer-free. Mahigpit kong niyakap ang sulat. 10:42 a.m. Tumawag ako pabalik sa editorial office. Ang boses ko ay nanginginig, pero malinaw. Hindi ko po ipapadala ang lumang artikulo at tatanggapin ko po ang lahat ng kahihinatnan. Ang kabilang linya ay natahimik at pagkatapos ay tumawa ng mapanukso. Kung ganoon, tapos na tayo. Goodbye, Ana. Pinutol ang tawag.
Napaupo ulit ako, pero sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Bumangon ako, binuksan ang laptop, at pinindot ang send sa bagong file sa isang independent news website sa Russia. Ang pamagat, 2 weeks that changed my life, why I chose truth over money. Pagkatapos, isinara ko ang machine. Naglakad ako patungo sa bintana. Ang traffic ay mahaba pa rin, pero sa pagkakataong ito, nakita ko ang isa pang ambulansya at nakita ko ang mga tao na nagbibigay ng magalang na ngiti sa ripple effect. Itinaas ko ang kamay ko at nagbigay ng magalang na ngiti pabalik. Tumutulo ang luha ko pero nakangiti ang labi ko. Pumasok si Professor Ramos. Nakita niya ang mukha ko at mahinang nagtanong, "Handa na po ba kayong simulan ulit ang bagong series ng gamot bukas?" Tumango ako. "Opo, handa na po. At handa na rin po akong simulan ang bagong buhay." Nagbigay siya ng magalang na ngiti. Nagbigay ako ng magalang na ngiti pabalik. Ang pader na dating matangkad ay tuluyan ng gumuho. At sa tambak ng sirang bato, may waling-waling na orkidya na tumubo ulit, mas malakas kaysa dati. Versa, araw, ang huling umaga bago umalis sa ospital. Nagising ako ng walang sakit. Ang huling scan ay nagsasabing ang bukol ng cancer ay lumiit na ng 0.4 centimeters. Ang white blood cells ay bumalik sa normal. Nagbigay si Professor Ramos ng magalang na ngiti at mahinang nagsalita. "Wala na po kayong cancer, ma'am, pero kailangan niyo pong uminom ng antiviral na gamot sa loob ng 6 na buwan at bumalik po para magpa-check up tuwing 3 buwan. Ngumiti ako pero isang ngiti na nagmumula sa loob. Kinahapunan, nag-ayos ang ospital ng isang maliit na seremonya ng pasasalamat sa roof garden. Naroon lang ang medical team, mga nurse, at 4 na kalbong bata. Inabot ni Ate Nena ang isang sampagita lei kay Professor Ramos. Sandaling nagsalita si Professor Ramos. "Salamat po sa inyong pagtitiwala sa amin at salamat po sa inyong pagtuturo sa amin." Nagbigay ako ng magalang na ngiti sa lahat at lumapit sa unang bata. Ang pangalan ng batang lalaki ay Buboy, 9 na taong gulang. Lumuhod ako. "Natakot ka ba, Buboy?" Ngumiti si Buboy ng malawak. "Opo, natakot po. Pero sabi po ni Ate Nena, ang cancer po ay hindi end kundi ang simula ng katapangan." Niyakap ko ng mahigpit si Buboy. Tumulo ang luha ko sa pisngi ng bata. Pagkatapos, lumapit ako kay Lola Sol. Inabot ko sa kanya ang isang puting sobre. Sa loob ay ang pera na naipon ko mula sa bayad ng freelance article na natanggap ko. "Ito po, pambili ng piyesa para sa lumang machine, Lola, para makatulong pa po ito sa susunod na tao." Naluha si Lola Sol, nanginginig ang buong katawan habang nagbibigay ng magalang na ngiti. Bago ako bumalik sa kwarto, kumuha ako ng waling-waling na orkidya mula sa plot at inilagay ito sa notebook kung saan ko sinulat ang buong kwento. Nang gabing iyon, huli akong nakipag-usap kay Professor Ramos. Kaming dalawa lang, sa office niya na puno ng mga parangal mula sa buong mundo. Nagtanong ako ng direkta, "Bakit po kayo pumili na bumalik sa Pilipinas para magpagamot sa halip na manatili sa Memorial Sloan Kettering?" Ngumiti siya ng tahimik at kinuha ang larawan ng pamilya niya. Ang anak niyang babae ay nakasuot ng Filipino school uniform. "Dahil po dito, hindi lang po ang katawan ang ginagamot ko, kundi ang puso po ng buong bansa. Kapag gumaling po ang isang pasyente, babalikan po niya ang 10 tao. Ang 10 tao po na iyon ay magsabi sa 100 pa, at ang 100 tao po na iyon ay lilikha ng pag-asa para sa buong bansa." Huminto siya, tumingin sa akin. "Ma'am Ana, isa po kayo sa 100 tao na iyon. Ang artikulo po ninyo ay naisalin na sa Tagalog at binabasa po ito ng libu-libong Pilipino. Ipinagmamalaki po nila hindi dahil sa mas magaling tayo kaysa sa iba, kundi dahil po hindi tayo kailanman nang iiwan." Natahimik ako. Tumulo ulit ang luha ko. Bago ako umalis, inabot niya sa akin ang isang puting sobre. Ito po ang sulat mula sa Russian Ministry of Health na ipinadala po sa ospital namin kaninang umaga. Formal po silang nagpapasalamat sa pagligtas sa buhay ng isang Russian journalist at humihingi po ng impormasyon tungkol sa paggagamot upang magamit po sa pagbuo ng system sa Moscow. Kinuha ko ang sobre gamit ang nanginginig na kamay. Binuksan ko ito opisyal na stamp at ang huling pangungusap. Itinuro na po sa amin ng Pilipinas na ang awa at kaalaman kapag pinagsama
ay makakalikha talaga ng himala. Mahigpit kong niyakap ang sobre at niyakap ko si Professor Ramos. Nang gabing iyon, huli akong nakahiga at tiningnan ang kisame. Nakaupo ang body robot sa tabi ng kama. Ang screen ng mata nito ay may hugis puso. Spokoy no inochi. Ngumiti ako at natulog ng payapa. 15 araw. Naglakad ako palabas ng ospital gamit ang sarili kong mga paa, walang wheelchair, walang IV line. Sa counter, inabot ni Ate Nena ang isang bagong waling-waling na orkidya. Itanim po ninyo sa Russia, ma'am. Mas matibay po ito kaysa sa iniisip ninyo. Kinuha ko ito at nagbigay ng magalang na ngiti sa lahat ng nakatayo mula kay Professor Ramos, Lola Sol, Buboy hanggang sa cleaner na laging nakangiti sa akin tuwing umaga. Ang parehong taxi ni Kuya Elmer ay naghihintay. Binuksan niya ang pinto at nagbigay ng magalang na ngiti. Sa naiya po, ma'am. Tumango ako. Sa daan, ang traffic ay mahaba pa rin tulad ng unang araw, pero sa pagkakataong ito, nagbigay ako ng magalang na ngiti sa ambulansya na dumaan at nagbigay ng magalang na ngiti sa lahat ng nagbigay ng magalang na ngiti pabalik. Sa paliparan, bumili ako ng tiket pabalik sa Moscow, pero bago sumakay, huminto ako sa souvenir shop. Bumili ako ng 10 paket ng buto ng waling-waling at isang postcard ng naiya. Sa postcard, sinulatan ko si Mama at ang kapatid ko. Hindi lang ako ang ginamot ng Pilipinas, kundi ang puso po ng buong pamilya namin. Maghintay po kayo para magtanim tayo ng bulaklak ng magkasama. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa baba, nakikita ang maliwanag na Maynila. Ang traffic ay mahaba pa rin, pero sa pagkakataong ito, nakita ko ito bilang bloodline ng isang lungsod na hindi kailanman humihinto sa pagdaloy para sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Ipinikit ko ang mga mata ko. Mahigpit kong niyakap ang buto ng orkidya at alam ko na ang tunay na himala ay wala sa mamahaling kagamitan kundi sa pusong hindi kailanman sumusuko. 3 buwan. Pagkatapos, Moscow. Ang temperatura ay 118 degrees Celsius. Malakas ang snowfall kaya nagyelo ang bintana ng bahay. Nakaupo ako sa harap ng computer. Ang screen ay bukas sa sarili kong column sa isang Russian online newspaper na tinatawag na Pravdachny. Ang una kong artikulo pagkatapos ng muling pagsilang ay pinamagatang, ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa matatayog na gusali o advanced machines, kundi sa bilang ng beses na huminto tayo upang masiguro na walang naiwan. Ang artikulo ay 4,500 salita ang haba. Walang litrato ng lumang machine, walang litrato ng banyo, mga larawan lang ng kalbong bata na nakangiti, si Lola Sol na nagniniting sa tabi ng apheresis machine, ang roof garden, at ang waling-waling na orkidya na itinanim ko sa isang paso sa bintana ng Moscow. Ang mga comment ay bumaha, 12,000 comments sa unang araw. Isang Ruso ang nagsulat, "Ako po ay isang doktor sa isang state hospital sa St. Petersburg. Bukas po, sisimulan ko po ang tumor board meeting na tulad ng sa Pilipinas. Salamat po at ipinakita po ninyo sa akin na ang pagbagal para sa pasyente ay ang tunay na bilis." Ang isa pa ay nagsulat, "May liver cancer po ang mama ko. Lilipad po kami sa Maynila sa susunod na linggo hindi dahil sa mura, kundi dahil gusto po namin ang puso na inilarawan ninyo." Umiyak ako sa harap ng screen. Kinahapunan, nag-zoom ako kasama si Professor Ramos. Nakasuot siya ng blue polo shirt, nakaupo sa roof garden. Ang mga waling-waling na orkidya ay namumulaklak. Ma'am Ana, ang artikulo po ninyo ay naisalin na sa 10 wika kasama po ang Tagalog. Ang mga Pilipino po ay umiiyak habang nagbabasa hindi dahil po sa pinupuri tayo, kundi dahil pakiramdam po nila, sa wakas, nakita na po ng mundo ang puso natin. Nagbigay ako ng magalang na ngiti sa harap ng kamera. Salamat po sa pagligtas sa buhay ko at sa pagtuturo po sa akin na ang awa ay hindi kahinaan kundi ang pinakamalakas na armas. Ngumiti siya. Alam po ba ninyo kung ano ang pinakadakilang katotohanan? Ang awa at kaalaman kapag pinagsama ay makakabiyahe sa buong mundo nang hindi na kailangan ng pasaporte. Tumulo ang luha ko. Nang gabing iyon, sumulat ako ng email sa Russian Ministry of Health. Nag-alok ako na maging tulay mag-organisa ng online training para sa mga Russian doctor upang matuto ng Philippine Tumor Board System at mag-imbita ng mga Filipino nurse na mag-train sa Moscow.
Ang sagot ay dumating sa loob ng 3 araw. Maligayang pagdating at salamat ulit sa Pilipinas. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa NAIA ulit. Sa pagkakataong ito, hindi ako pasyente, kundi isang guest speaker sa isang internasyonal na kumperensya, Compassionate Oncology 2026. Sa entablado, nagbigay ako ng magalang ng ngiti sa 1,200 tagapakinig mula sa 45 bansa at nagsalita ng unang pangungusap sa Tagalog, mabuhay po. Pumunta po ako rito para hanapin ang karumal-dumal na katotohanan, pero natagpuan ko po ang tunay na himala, malakas ang palakpakan. Itinaas ko ang paso ng waling-waling na orkidya. Ito po ang halaman na tumubo mula sa buto na ibinigay ni Ate Nena. Nakaligtas po ito sa 30 degrees Celsius na taglamig ng Moscow dahil dinidiligan ko po ito ng pag-asa araw-araw, tulad po ng pagdidilig ng mga Pilipino ng pag-asa sa buong mundo. Huminto ako, tumingin sa paligid. Nakita ko si Prof. Ramos, Lola Sol, Buboy, na nakangiti sa harap. Ang tunay na kadakilaan po ay wala sa kung gaano kabilis natin manalo sa mundo, kundi sa paghinto natin upang masiguro na nanalo ang lahat ng magkasama. Ang palakpakan ay tumagal ng 7 minuto. Pagkatapos ng event, isang batang babae na Ruso ang tumakbo sa akin, mga 12 taong gulang. May hawak siyang maliit na waling-waling na orkidya. Ate Ana, may cancer din po ako tulad ninyo, pero mas gumaling po ako ngayon. Salamat po sa pagsulat ng artikulo. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob ng umiti. Niyakap ko ng mahigpit ang bata at alam ko na ang katotohanan na pinili ko ay hindi lang nakatulong sa akin, kundi nagpapatuloy sa puso ng batang ito at ng libo-libo pang bata. Tulad ng tubig na dumadaloy mula sa Maynila patungo sa Moscow, sa bawat sulok ng mundo, nang hindi kailanman humihinto. 1 taon pagkatapos. Nobyembre 12, 2026. Ang anibersaryo ng aking emergency landing sa NAIA, nakatayo ako sa harap ng puting wooden house sa Moscow. Ang mga waling-waling na orkidya ay namumulaklak sa balkonahe kahit na umaalpas ang snow. Bumukas ang pinto, lumabas si Mama, may tungkod, mas masigla ang mukha kaysa dati. May bisita ka ba anak ngayon? Ngumiti ako. Opo, espesyal na bisita. Ang puting van ng Embahada ng Pilipinas ay huminto sa harap ng bahay. Bumaba si Professor Ramos, Ate Nena, Lola Sol, Buboy at isang bagong body robot. Nagbigay ang lahat ng magalang na ngiti. Nagbigay ng magalang na ngiti pabalik si Mama na may luha. Inabot ni Professor Ramos ang isang puting sobre. Ito po ang scholarship mula sa ospital namin. Libreng paggamot po para sa early stage breast cancer ng mama ninyo. At imbitasyon po para bumalik kayo bilang permanent speaker taon-taon. Umiyak si Mama at niyakap ang lahat. Kinahapunan, umupo kami sa living room. Nagsalita ang body robot ng Ruso. Dujdi stepla itis veti, maghintay ka ng init at mamulaklak. Inabot ni Buboy ang buto ng orkidya kay Mama. Itanim po natin ng magkasama, Lola. Mamumulaklak po ito kahit sa snow. Nagtanim kami ng orkidya ng magkasama sa isang paso na may nakasulat na mula Maynila patungo sa Moscow nang may pag-asang hindi natutunaw. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop ko. Sinulat ko ang huling artikulo ng serye, Manila Miracle, na pinamagatang, ang tunay na himala ay hindi ang paggamot sa sakit, kundi ang paggawa sa isang tao na maging tulay na nag-uugnay sa pag-asa sa ibang kontinente. Tinapos ko ito sa pangungusap na naging paborito kong kasabihan. Dati, akala ko ang himala ay isang bagay na nangyayari sa loob ng 2 linggo, pero ngayon, alam ko na ang himala ay isang bagay na pinipili nating ipasa araw-araw hanggang sa maging walang hanggan. Ang artikulo ay na-share ng 1.2 million beses sa loob ng 24 oras. Ang hashtag Manila Miracle ay nag-trend sa buong mundo sa loob ng 3 araw, 2 taon. Pagkatapos, ang Hope Bridge Institute ay formal na binuksan sa Maynila at Moscow nang sabay-sabay isang cross-cultural training center para sa mga doktor at nurse na nakatuon sa compassionate care. Ako ang co-director, si Professor Ramos ang consultant. Sa opening day, ang batang babae na Ruso na tumakbo sa akin ay nakatayo sa entablado, mahaba ang buhok. Mahusay siyang magtagalog, wala na po akong cancer. At ngayon po, nag-aaral po ako na maging nurse dito
para maipasa ko po ang himala sa susunod na tao. Tiningnan ko siya, tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Ang waling-waling na orkidya na itinanim ko sa Moscow ay dinala at itinanim sa 2 institute na mumulaklak kahit sa taglamig. Taon-taon, tuwing Nobyembre 12, nag-oorganisa kami ng Hope Day. Ang mga tao mula sa buong mundo ay nagpapadala ng mga litrato ng waling-waling na orkidya na itinanim nila sa kanilang bahay kasama ang mensahe, "Ako ay bahagi ng himala." Ang bilang ng mga pasyente ng cancer na naglalakbay sa Pilipinas para magpagamot ay tumaas ng 300%. Pero ang mas tumaas ay ang bilang ng mga doktor at nurse mula sa buong mundo na nag-train at bumalik upang baguhin ang system sa kanilang sariling bansa. Inanunsyo ng Russian Ministry of Health na ang Philippine Tumor Board System ay ang bagong standard. At sa huling sulat ng pasasalamat na ipinadala sa Ospital ng Pag-asa sa Maynila, nakasulat, "Hindi lang po ang mga pasyente ang ginamot ng Pilipinas, kundi ang pag-asa po ng sangkatauhan." Nakatayo ako sa balkonahe ng bahay ko sa Moscow, nakatingin sa waling-waling na orkidya na namumulaklak sa gitna ng lamig. Nakaupo ang body robot sa tabi ko. Ang screen ng mata nito ay may hugis puso. "Ana, masaya ka ba?" Ngumiti ako, niyakap ang maliit na robot. "Hindi lang ako masaya. Ako ay bahagi ng himala na hindi nagtatapos." At sa Maynila, sa roof garden na dati kong kinakatakutan, isang bagong kalbong bata ang nagdidilig ng orkidya, nakangiti ng malawak, nang hindi alam na ang buto ng bulaklak na ito ay naglakbay mula sa Moscow, kasama ng luha at pag-asa ng isang babae. Ang himala ng Pilipinas ay hindi nagtapos sa loob ng 2 linggo. Nagsisimula pa lang ito at kumakalat sa buong mundo hanggat may mga taong pumipili na huminto para sa iba at ipinapasa ang pag-asa. Tulad ng waling-waling na orkidya na namumulaklak kahit sa lugar na walang sinumang nag-akalang posible